Magandang araw kay Balita. Walang humpay ang selebrasyon ngayong Disyembre dito sa Kingdom Generation Church. Dahil sa nalalapit pang mga linggo, KGC Christmas Party 2022 ay mangyayari na. Ito ay may tema, ang regalo ko kay Kristo ngayong Pasko ay ikaw. Sa December 17, 2023, linggo, sa ganap ng 8 a.m. to 12 p.m., nagaganapin sa Para sa Tina Clubhouse. Inaasahan ng maraming espesyal na bisita ang dadalo. Mapupuno rin ito ng kasiyahan, kantahan at mga papremyo. Mula dito sa KDC Studio, ako ang inyong Balitaan, Kia Gapay, Stephanie Jaime, nag-uulat. Yeah, good morning po sa atin lahat, Kingdom Generation Church. Once again, good morning po sa ating mga kapatid and welcome po sa ating Sunday Worship Celebration. Hallelujah! And binabati din po natin ang ating mga kapatid na kasama po natin ngayon sa online dahil po tayo ay live ngayon sa FB. Thank you. And we are blessed to have you in our Sunday Worship Celebration. Ayan. Pakitapik po niyo yung mga katabi at sabihin niyo, salamat at nandito ka. Salamat sa inyong mga buhay at salamat sa Diyos na kasama namin kayo sa ating pananambahan na yon. At tayo po ay, bago tayo magsimula, tayo po ay tumayo. Bigit natin ang ating mga mata. Let's close our eyes. And bow our heads in prayer, in worship, and in thanksgiving. Maglaan tayo ng sandaling. At maglaan tayo ng konting sandali upang mapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa atin, sa mga nakalipas sa araw, sa mga nakalipas sa linggo, at talaga pinatunayan niya ang katapatan niya, kabutihan niya sa atin. Kahit marami tayong pagkukulang, marami pagsubok na ating kinaharap, pagod man tayo, ngunit sa biyaya ng Panginoon, patuloy tayong tumatayo, nanatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa Kanya. And as we welcome the last month of the year, December 2023, parang kailan lang na tayo ay una nagkatipon-tipon sa lugar na ito sa loob ng halos 8 buwan. Talagang tayo ay nagtitipon sa lugar na ito. Talagang naranasan natin yung grabing favor ni Lord sa lugar na ito. At naniniwala ako at alam ko kayo rin na kumikilos ang Diyos sa lugar na ito. Naniniwala ba kayo doon? Amen! Hallelujah! Thank you, Lord God. And as we start this Sunday worship celebration, Lord, that Lord, we lift up our lives to you, Lord. Dahil panahon na yon ng bigayan, nakakatanggap kami ng mga regalo. Lord, as Christmas is drawing near, we celebrate your birth, Lord. Lord, hayaan mo na ang pinakamagandang regalo na ibibigay namin
may-ari namin sa iyo, Lord. Ang aming buhay, kalugod-lugod sa iyo, Diyos. And Lord, this life we live up to you, Lord. And we want to see you lifted high in this place, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. And patuloy na gayahin natin itong step na ito, no? Sa ating kakantahin na yung umaga, no? 3 palakpak, no? We wanna see Jesus lifted high. Isa pa. We wanna see Jesus lifted high. Isa pa. We wanna see Jesus lifted. Isa pa. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high in this place. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord God. Jesus, be lifted high in this place, Lord God. Yes. We wanna see Jesus lifted high, the banner that flies across this land, that all men must see the truth and know He is the way to heaven's path. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men must see the truth and know He is the way to heaven. Mercy. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. A banner that flies across this land, that all men must see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men must see the truth and know He is the way to mercy. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds down, tumbling down and down and down and down. 1, 2, 3, 4. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across His land. The more we must see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across His land. That all we must see the truth and know He is the way to mercy. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Everywhere a powerful weapon, strongholds down, tumbling down and down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, the banner that flies across this land, that all men must see the truth and know
He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high above the flies across this land. That all we must see the truth and gold. He is the let's declare we wanna see. We wanna see. We wanna see. We wanna see Jesus lifted high. Wanna see. We wanna see Jesus. We wanna see. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see. Jesus. We wanna see. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Wanna see. We wanna see Jesus. Wanna see. Jesus. We wanna see Jesus lifted. We wanna see. We wanna see. Jesus. We wanna see. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see. We wanna see. We wanna see Jesus lifted high. Oh, we wanna see Lord. Thank you, Jesus, Lord. We continue to lift you up, Lord, in our lives, oh Lord. Amen. Isa pa, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa patuloy na nararamdaman namin ang iyong presensya, Lord, sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Lord, makakaramdam mga kami ng kainahan, makakaramdam mga kami ng kapaguran, Lord. Ngunit salamat sa biyaya mo at patuloy namin nararamdaman ang tunay na kapayapaan na nagbumula sa iyo, Lord. Kapag patuloy kaming nananahan sa piling mo, doon namin nararamdaman ang tunay na kapayapaan na nagbumula sa iyo. Yung kaligayahan, Lord, na kami sa piling mo. Hindi namin ito ipagpapalit, Lord, at sa iba, Lord. Dahil ang pinakamasarap na lugar ay ang manatili sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Minsan ka, ayun pa nagmumula sa iyo. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa,
kundi malalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, Diyos. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya alaisin ang puso sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayaan na kami sa piling mo. Sa kapayapaan nagmumula sa'yo, Diyos. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayaan na kami sa piling mo, at wala na kami hanapin pa, Diyos. Wala nang hanapin pa, wala nang naisip pa, kundi mawalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso sa piling mo. Wala hanapin pa, wala nang hanapin pa, wala nang naisip pa, kundi mawalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Hanapin pa, wala nang hanapin pa, wala nang naisip pa, kundi mawalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang mapantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Sa Panginoon, wala nang hanapin pa, wala nang hanapin pa,
piling mo. Sa pa with all of our voice, Lord, wala nang hahanapin pa. Wala nang pa. Wala na kami iba na nice, Lord, lahat. Hindi mo malagi sa iyong piling, O Diyos. Sa piling mo, Lord, dahil nakaramdaman namin ang tunay kapayapaan, Panginoon. Wala nang papantay sa presensya mo, O Diyos. Yes, Lord. Wala nang papantay sa iyo. Nag-iisang Panginoon. Yan ang naisin ng puso ko. Sabi, minsan pa, taas natin ating mga boses. Hallelujah. There's no better place than the presence of God. At sa presensya ng Panginoon, kami patuloy mananahan pa. Naramdaman namin ang kalakasan. Yes, Lord. Yes, Lord. Wala nang papantay sa iyo, Panginoon. Nag-iisa ang Panginoon ang aming buhay. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Sa'yo nag-isang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mawalagi sa piling mo. Aming Ama. Wala nang manganan sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Tuloy natin itaas natin ang boses. Wala hanapin pa. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mawalagi sa piling ko. Aming Ama.
Isin ang puso ko. Sayaan na isin ang puso ko sa piling mo. Ako'y ligtas, ako'y buo, ako'y kamahal-mahal. Sa piling mo, ako'y ligtas, ako'y buo. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Sa patas at matini, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, katulad, wala nang ikaw ang Diyos, noon pa man, naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, wala noon pa man, ngayon, magpakailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 sa habang panahon.
kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Noon hanggang ngayon. Ikaw ay di nagbabago. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang Minsan pa, patuloy natin ibigay ang pinakamalakas sa palakpak para sa ating Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tuloy nga wala kang katulad sa aming buhay. Yes, Lord God. At minsan pa, bilang parte ng ating pagsamba sa ating Panginoon, tuloy natin itaas ang ating mga kaloob sa ating Diyos. Yes. Taas po natin ito and let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon at pa sa walang hanggan. Salamat po, Panginoon, dahil ang kabutihan mo sa amin, ang katapatan mo sa amin ay hindi nagbabago, O Diyos. You are the same yesterday, today, and forever, Lord. Your faithfulness, kindness, your goodness to us, O Lord, that will remain, Lord. Kahit minsan, Lord, that ay hindi kami naging tapat sa iyo, Lord, but still you are faithful to us, O Lord. Even in our financial, O Lord, in financial state, Lord, kahit madalas, Lord, kami nagkukulang, Lord, pero hindi ka nagkulang sa aming buhay. Hindi ka nagkulang, Lord, sa pag-provide sa pangangailangan namin sa pang-araw-araw, Panginoon. At Lord, continue to declare, Lord, na walang anak ng Diyos na maghihirap, Lord, sa lugar na ito. Alam ko lahat ng anak ng Diyos sa lugar ito ay patuloy mong pagpapalain, Panginoon, sa financial, O Lord. We continue to declare it in the name of Jesus. Lahat mga pinagkakautangan, Lord God, alam ko, Lord God, mababayaran po lahat yan in the name of Jesus. Lahat ng mga pinagkakautangan at kung ano pa man, Lord God. Hallelujah. You paid it all, oh Lord God. Hallelujah. Lord, we pray na itong aming tanim, Lord God, aming seed, Lord God, aming kaloob sa iyo, Lord God, ay talagang patuloy na mag-bloom, Lord God, para sa kalawalatian ng iyong kaharian sa lugar na ito, Lord God. Use this, oh Lord God, for the further expansion of your kingdom, Lord God. At yung pinagpipray namin, Lote, Lord God, malapit sa tulay, Lord God. We claim na namin, Lord God, na bibigay mo ito sa amin, Lord God, in the name of Jesus. Walang imposible sa iyo, Lord God. By faith, we believe it. Tipan sa tao, hindi niya yun iniwanan. Hallelujah. Amen? So yung covenant, yung presensya ng Diyos, yung bumubuo sa pananampalataya natin at sa ang Panginoong Kristo
kung bakit tayo nandito sa isang tahanan na to, it's because of the covenant. Okay? Si Jesus, ano sabi niya? I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoon, anak, hindi kita iiwanan. It's a covenant. Okay? O, gusto niyo tumibay yung covenant? Hello? Gusto niyo tumibay sa covenant? O, tatanungin ko kayo ngayon. Kapatid, kung ang covenant ng Lord sa'yo ay hindi nasisira, kamusta naman yung covenant mo kay Lord? Ha? Kamusta naman yung covenant mo kay Lord? Oo, vice versa yan. Okay? Ang pag-ibig ay hindi one way. Two-way yan. Oo. Hindi naman pwede nagmamahalan tayo, ako lang may mahal sa'yo. Mahal mo rin ako dapat. Tama? Ang mag-asawa, hindi tatagal yan pag isa lang yung nagmamahal. Tapos yung isa nagtitiis. Hindi ganun ang pag-ibig. Hello? Ano yan? Amen? Parang communication. Ang communication ay pakikipagtalastasan, pag-uusap ng dalawang tao. Paano mo sinasabi nag-uusap kayo? Ikaw ang daldal ng daldal. Yung kausap mo, hindi na makapagsalita sa'yo. Hindi pwede ganun. Amen? Nagets nyo? So, ang covenant, pinagtitibay ng tipan ng Diyos sa'yo, ito ang tanong, kamusta naman yung tipan mo kay Lord? Amen. Ang sakit naman, di ba? Uy, alam nyo, merong masakit na balita. Isang araw, si Lord umiyak. Alam niyo bakit? Alam niyo kung sino, yung anak niya, alam niyo kung sino pinagselosan ng anak niya? Ay, mali. Alam niyo sino mali. Ano ko eh. Si Lord nagselos sa anak niya. Kasi yung anak niya, mas marami pang oras dun sa bagay na yun. So, umiyak daw si Lord. Alam niyo kung ano nakakaiyak? Alam niyo kung sinong pinagsilosan ni Lord dun sa anak niya? Kubeta. Yung toilet bowl. Bakit? Kasi yung anak niya hindi na pumapasok sa presensya ng Diyos. Doon na lagi sa kubeta, hawak yung cellphone. Buti pa yung kubeta, nakakalimang upo siya. Kay Lord, ayaw upuan. Kita mo pinagsilusan sa'yo ni Lord, kubeta. Grabe, anong klaseng tipan yan? Ibig sabihin, mas mahal mo pa yung CR kaysa kay Lord. O sa CR, kahit pa paano, hindi ka naman napupupo. Pag umupo ka ron, 1 oras. Paano? Hawak mo yung cellphone mo. Amen? Tapos yung Bible, hindi maupuan si Lord. 5 minutes pa lang, amen na kagad. Samantalang sa CR, nakadalawang episode na, ayaw pang tigilan. Grabe, hallelujah. So, how is your covenant with God? Kamusta na yung tipan mo sa Panginoon? Okay? Pwede po ba tayong saglit? Pwede po bang, huwag niyong pakialaman yung nasa tabi niyo, yuko tayong lahat. Just for a minute lang. Pwede po bang ilagay niyo yung kamay niyo sa inyong mga dibdib? We will pray. I will pray. Mga kapatid, pinag-aralan natin tong posting to. Alam natin matibay ito. Pero kung wala ang tipan ng Diyos, ang lahat na yan ay magkakahiwa-hiwalay. At sinasabi ni Lord, yung tipan niya sa atin, hindi niya sisirain. Kasi hindi niya tayo paghihiwa-hiwalayin. Pero tinatanong tayo ni Lord sa oras na ito, anak, kamusta naman yung tipan mo sa akin? How is your covenant with me? Pwede ba tayong manalangin saglit? Pwede ka maging honest kay Lord? Hallelujah. Let's pray. Let's have a personal prayer.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Forgive us, O Lord, kung alam naming may tipan kasi kami sa iyo pero nakakalimutan namin, Panginoon. We're sorry, O God. Forgive us, O Lord. At minsan pa, Panginoon, paalala mo na hindi lang ikaw ang nakipagtipan sa amin. Kami rin, Panginoon, nakipagtipan sa iyo, Panginoon. Ilang beses namin dinideclare Romans 12 to offer our lives unto you, Lord God. Pero ilang beses din namin kinukuha ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Namumuhay kami sa gusto namin, namumuhay kami kung paano namin gustong sa buhay na ito. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Father God, thank you. Thank you po sa covenant mo sa amin. Thank you for your precious blood, Lord Jesus. Salamat po. Salamat po. In your holy name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. So, dahil may covenant ka na, pwede ka na ngayong maglagay ng, wag muna bubong, matatapos yung kwento. So, lagyan natin yung haligi para hindi magmukhang covered court. Tama? Okay. Pag gagawa ka ng bahay, syempre, pag naglagay ka ng haligi, ang una mong tatapusin ay yung harapan. Okay, ang harapan mo ay ganito. Yan, meron siyang pintuan, meron siyang bintana. Tama? Typical na bahay. At mga kapatid, I prophesied in Jesus' name, 2024, maraming magpapapray sa akin ng bahay. Grabe! Ano kayo? Nasaan kayo? Marami magpapapray sa akin ng bahay by 2024. Danghina! Yun, amen. Kita nyo, sabi sa inyo, tanggapin nyo na may pananampalataya eh. Amen! Hallelujah! Mga kapatid, kaya ako sinasabi sa inyo ito, nung nag-seminar kami, nag-speak sa akin si Lord, naalala ko yung sinabi sa akin ng Panginoon, nasa pulo tayo. Sabi niya sa akin, anak, magiging katulad ka ni Moises, ilalabas mo ang iyong mga anak sa lupang pangako. Noong una ko naisip yun, akala ko spiritual. Saan kami pupunta, Lord? Paano kami lalabas? Wala naman akong bahay sa labas. Nung nag-preach si Bishop Oriel, sabi ng Panginoon sa kanya, payayamanin kita, Oriel. Di ang tuwa niya. Bakit, Lord? Hindi ka pwedeng mangaral sa mga pastor na maging mayaman sila tapos ikaw mahirap. Tama? So, binless siya ni Lord. Ngayon, ang dami naiingit sa kanya. Bakit? Ano magagawa ko? Pinagpapala ko ng Panginoon. Ang yabang ko naman pag sinabi ko kay Lord na, Lord, wag mo na akong i-bless, holy ko na ito lahat. Sino may gustong ganun? Bakit tumahimik kayo at ang kapulungan ay tumahimik? Ha? Wala, di ba? So, i-bless siya ni Lord. Nung narinig ko yun, naalala ko talaga yun. Ilalabas mo sila, katulad ni Moises. Alam niyo po, nung lumabas kami ngayon, hindi po ito sa pagyayabang, ha? Nakita ko yung blessing ni Lord. Nung nagkaroon kaming kotse, nakita ko yung blessing ni Lord. Hindi dahil sa akin. Biro mo kahit yung pa-jack driver, nakita ko doon sa may sa may terminal. Sa terminal sa labas. May binaba ako ron, sumakay sila. Nakita niya ako. Sabihin ko na yung pangalan. Para totoo. Si Kuya Nick. Sabi niya, Uy, Pastor Bob. Ang ganda ng kotse mo. Hindi naman siya Christian, di ba? Sabi niya, praise the Lord, ang ganda ng sasakyan mo. Wow, yun ang maganda. Yung nakikita nila ang Diyos sa buhay mo. Ang hina talaga. Grabe naman ito. Amen, di ba? Nagpapasalamat sila sa buhay mo, hindi dahil mayabang ka. Nagpapasalamat sila kay Lord dahil ang galing ni Lord sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Sabi niya, praise the Lord. Wow, yun ang maganda, yung praise the Lord. Nilabas na kami ni Lord. O di sabihin ko sa inyo, mga kapatid, 2024, ilalabas kayo ng Panginoon. Yun. Amen. Hallelujah. Eto pa, pag binless yung bahay nyo, alam ko na yung gagawin. Kasi dati, mali yung ginagawa ko eh. Ganito pala ang blessing ng bahay. Okay, number 1.
Tiyanan. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Yan yung pangako ng Panginoon. Kapag nakita ko yung dugo na nakapahid sa pintuan ng iyong bahay, anong sabi niya dyan? No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Walang makakahipo sa iyo kahit anong peste. Wow, hallelujah. So, ano man ang mangyari, nauna man kayong pa-blessing ng bahay o hindi, pag kayo lumipat o ano man gagawin nyo, merong isang bagay na bago sa inyo, you declare, I declare the precious blood of Jesus cover this house. Ingatan tong tahanan na to. Minsan kasi pag blessing ng bahay, pag naunang blessing, gusto kagad, Lord, maging pagpapala ito. Huwag muna. Ingatan ka muna ng Panginoon. Amen? Ma-establish yung bahay mo. So yung bahay natin, kaya pala yung pintuan ng bahay ang unang pinakita. Why? I-secure mo yung pintuan mo. Pintuan is English. Kala ko, hindi nyo pa alam. Grabe na ngayon. Door. Door is? Oh, ang galing. Hallelujah. Tindi. Tatalino ng taga-King Jen. Amen. Hallelujah. Di ba? Ito ay pasukan. Okay? Sabi ng iba, hindi, Pastor, labasan. Hindi, pasukan muna. Dinisign yan para pasukan. Okay? Hallelujah. So, dapat yun yung unang ma-establish sa buhay natin. I-bless mo yung house mo, anumang bagay yan. Yung life mo, dapat lagi natin itong kinoconfess. Picturean nyo, ha? Mga kapatid, pag aalis kayo ng bahay, kung saan man kayong pupunta, anumang plano, anumang desisyon ang gagawin nyo, may bibili kayo isang bagay, always proclaim, ano mo talaga, ano yan? I-declare the blood of Jesus. Amen? Kaya, okay, number 1, redemption. The blood of Jesus is redemption. O, sabay-sabay tayo. 1, 2, go! Amen. Hallelujah. By the blood of Jesus, I have been redeemed from the power of the enemy. Yan yung ating declaration. Amen. Sa araw-araw ng buhay natin, yan ang ating dinideclare. Mga kapatid, ang Kaugnay Prayer Network po ay merong prayer every morning, 5:30 hanggang 7, hanggang January 10. Okay? Tapos pag Sabado, Kaugnay Network, under ng G12 Cavite, lahat po ng prayer namin, nagdadaen dyan. Dinideclare palagi yung blood of Jesus. Okay? Meron po tayong ongoing prayer, 5:30 hanggang 7 po, hanggang January 10 po siya. Gagawin, global intercession yun. Sisimula ng Pilipinas ng 5:30, 7 o'clock, papasok yung taga-Colombia, tapos 1.5 hour, tapos ibang bansa na naman, tapos ibang bansa na naman, global yun. Grabe, ang galing ng ginagawa ng Panginoon talaga ngayon. Okay, kaya huwag tayong bumitaw sa panalangin, ha? Amen. Hallelujah. Number 2, declaration. Forgiveness, the blood of forgiveness. By the blood of Jesus. Nasa na kayo? Declare nyo. Amen. All my sins. Amen. Ang Diyos, pag nagpatawad, walang natitira. Walang tinitira. Amen. Hallelujah. Pangatlong declaration, the blood of cleansing. 1, 2, go! Church, sa mga nasa online, huwag niyo po ako ma-misinterpret, ha? We need the fellowship with other Christian. Wag po kayong masanay na manood online. Sinong kasama niyo dyan? Kape?
Nakataas ang paa mo sa kama? Ano ka? Nag-worship? Because I walk in the light and have fellowship with other Christians. Ano ang power ng fellowship ng other Christian? So nagagawa natin dito face to face. Number one power. Ano number one power sa tingin nyo? Yung fellowship with other Christian. Pinanggalingan natin to eh. Lalong-lalo na sa matatanda o sa may mga edad. Pinanggalingan natin to. Noong araw, sino nagpapatawad ng kasalanan natin? Hello? Hari, di ba? Ano sabi sa Bible? Confess your sin one to another and you will be healed. Gusto mong gumaling? Hanap ka ng kapwa-kapatid mo. Huwag kayong masanay dun sa kwento ng mga unbeliever na, ay, hahanapin ko muna yung sarili ko. Ay, hindi ko makita yung church sa sarili ko. Pupunta muna ako sa ibang lugar. Ganito gagawin ko, ganito. No, it's wrong. It's a lie. Sabi sa Bible, confess your sin one to another and you will be healed. Nangihina ka, kailangan mo ng kapatiran mo. Gusto mong mamatay, humiwalay ka sa church. Okay? Pakinggan niyo pong mabuti, ha? Kailangan natin yung constant, yung fellowship, pagkakapatiran. Kasi, di ba, marami nagkukwento, lalong-lalo na sa mga unbeliever, anong sinasabi sa atin? Ha? Ang ginagawa natin, nangyayari sa atin, nagsasarili tayo. Isolation. Ang isolation, yung favorite ni Satan eh. Yung mag-isa ka lang. Bakit? Kasi pag mag-isa ka lang, kaya ka niya. Ang dali mag-input sa utak mo na, uy, kawawa ka naman. Wala na sila. Kawawa ka naman. Lagi ka na lang iniiwan. Tama? Hindi ka naman iniiwan eh. Baka naman ikaw yung humihiwalay. Tama? Kuya, ha? Walang Kristiyanong nabubuhay mag-isa. Amen? Hallelujah. Walang Kristiyanong nabubuhay mag-isa. Amen. So, kapag may fellowship ka sa kapatiran, the blood of Jesus cleanses me now and continually from all sin. Pastor, biblical ba yan? Yes. 1 John 1:7. Kaya wag natin i-neglect yung fellowship natin. Kung nangihina ka, kung napapagod ka, wag ka lalong lumayo. Kasi pastor, nahiya ako sa kanila. Ba't ka nahiya sa amin? Bakit ka nahiya sa kapatid mo? Bakit tingin mo ba hindi niya pinagdaanan yun? Lahat naman tayo dumadaan sa ganun eh. Amen? Lahat tayo nadaan sa ganun eh. So ano ikakaya mo sa akin? Kasi pastor, nagkasala ko. Bakit tingin mo sa akin? Hindi rin naman ako perfecto. Kaya lang maganda nandito sa loob. Number one, may nakakakita sa'yo, may tumitingin sa'yo, may nakakapagpayo sa'yo. Hebrews 10:25, pamilyar kayo? Do not neglect meeting one another. Lalong-lalo na when you see the day approaching. Ibig sabihin, dadating na si Lord. But, encourage one another. Hindi mo naman kailangan ng maraming salita. At kapatid, wag mo naman hayaan yung sarili mo. Kailangan mo i-comfort ka ng isang oras na yung ilehans ka, yung ganun. Wag mong hayaan yung ganun. Yung simpleng, kapatid, kaya mo yan. Kaya mo yan. Tuloy ka lang. Tapos pag umiyak siya, sabihin mo, ayaan mo, wala man akong payo sa iyo maganda, iiyak lang ako dito sa tabi mo. Iyakan tayo. Oo. Uy, effective yun. Ginawa ko na yun noon. Hallelujah. Kaya lang ang problema, 2 oras umiyak. Hallelujah. Oh, ganun talaga eh. Amen? Hallelujah. Okay.
Confession number 4, justification. The blood of justification by the... nasa na kayo? 1, 2, go! Sabi niya, Pastor, nadoble mo. Okay lang yun. Bakit? Kasi alam ko talaga nakikita mo ng Diyos. God sees me and God sees me. Amen? Paano ka nakikita ni Lord? Wow, grabe. Grabe si Lord, no? Samantalang tingnan nyo, ang tao, pag nagkasala ka, ang tao matindi pag nagkasala ka. Yung yung kanununuan mo, naalala pa. O yung utang ng tatay mo pa sa akin. Pambira ka, wag mo na singilin sa akin yun. Patay na yun eh. Ha? Si Lord, pag nakita ka ni Lord, nakikita niya, para bagang hindi ka nagkasala. Amen. Isa pa. Nasa isa na. Okay, yun. Sanctification, blood of sanctification, declaration, go! Wow! Hallelujah! Ibinukod ka ng Diyos. Wow, napaka-special natin. Amen? Amen! Hallelujah! Sige, pakita natin yung harapan ng bahay natin. Pambira, kung ganyan ba naman ang bahay mo, ewan ko lang kung matibag pa yan. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, may kwento ko sa inyo. Alam niyo, nung ginawa ko yung bahay ko sa Pulo, kinakabahan ako dun. Hindi naman ako expert builder. Kinakabahan ako doon sa winelding ko, baka magkahiwalay. Okay? Pero alam niyo po, habang ginagawa namin yun, katakot-takot na layans yung, katakot-takot na prayer yun. Lord, by the blood of Jesus, ingatan mo itong pundasyon na ito. Ingatan mo itong trusses na ito, Panginoon. Ingatan mo kaming gumagawa nito. Tapos alam niyo po, tanong niyo sa mga anak ko, yung isang poste namin, nilagyan ko pa ng verse. Yes. Bakit? Declaration ko yun. Bahay ito ni Lord. Ang bahay ni Lord hindi dapat nasisira. Amen? Amen. Nilagyan ko talaga siya ng verse. Okay? Hallelujah. Yan. Grabe. Okay. Nasaan na tayo sa harapan? Punta tayo sa tagiliran. Lagyan natin ang dingding. Another side. Okay. Another side, spiritually speaking, is the Holy Spirit. Okay? Kaya lang minsan may mga Kristiyano, ang Holy Spirit lagi na lang huli. Okay, kaya ang tawag nila Holy Spirit. Holy Spirit. Okay. Lagi na lang huli. Pati sa prayer, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Hindi siya huli, ha? Ang Lord nasa trono niya, si Lord Jesus Christ nasa puso natin, ang Holy Spirit ang patuloy na kumikilos sa everyday affair ng buhay natin. Hindi siya dapat nahuli sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, this is a declaration. Pakinggan niyo ito mabuti, ha? Huwag niyong mamiss ito, ha? Verse. Basa. Yes, cultivating a friendship with the Holy Spirit, yung lagi mong kausap. Di ba? Yung, sino rito may kaututang dila? Alam niyo yung salitang yon? Wala na, matanda na talaga ako. Ha? Ibig sabihin, kaya mo siya laging kausap. Bakit? Parehas kayo ng yung parehas kayong tabas ng dila, yung parehas kayo ng gusto, ito yung pinagkukwentuhan nyo. Kita nyo, mga kapatid, sino na rito yung tropa na nanood ng sine? Yung isang tropa. Wala na palang sine ngayon, Netflix na lang, Grabe pala, pati sine, wala na. Tingnan nyo, pag ganood ng sine, pag uwi, sila din yung nagkukwentuhan. Uy, pare, ang ganda talaga. Oo nga, nakita ko, si Spider-Man, grabe. Kayo nagkukwentuhan, pero kayo rin nanood. Nakita nyo? Sana ganun si Lord sa atin. Siya yung ka-fellowship mo. You cultivate friendship with Him. Amen. Why? Kasi ang sabi sa Bible, siya yung counselor natin, friend natin siya, guide natin siya, siya ang truth.
Amen? Siya yung nagtuturo sa atin ng tamang daan. So, halos na lahat siya. Tapos siya yung iniiwan natin. Amen. Mga kapatid, makakapag-desisyon tayo ng tama. Ilalagay tayo ni Lord sa palagi, sa tama. Bakit? Kasi nandiyan ang guidance ng Holy Spirit. Hello? Ang sabi sa Bible, He is the Spirit of truth. Espiritu ng katotohanan. Amen? Hallelujah. Okay. Meron akong papakita verse sa inyo. Okay. The grace of the Lord Jesus. Ano po to? AMPC version na merong halong NIV. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship, intimate friendship, communion of the Holy Spirit be with you all. Ano sabi niya? And the fellowship, intimate friendship, communion. Kita nyo, ang pinakamaganda na nangyayari sa relasyon, kapag ano ba tawag sa mag-boyfriend, girlfriend ngayon? Oh, kapag yung magjuwa, okay, kapag sila ay MU, alam niyo MU? Mag-un. Oh, mag-un. Hindi mag-un nga eh. Okay. Tingnan nyo, paano lumalago ang kanilang relationship? Lagi magkasama? Lagi nag-uusap? Yes. It's intimate friendship. Magkaibigan. Kita nyo, kaibigan nyo, eto ano to ha, hindi ko alam kung na-experience nyo to, pero ako na-experience ko to. Kaibigan ko, pasok ka sa bahay ko, pasok ka. Ang dumi ng bahay ko, ang dumi ng bahay mo, pakialam mo. O ano bang gusto mong gawin? Upo ako rito, di umupo ka. Linisin mo to, ano linisin mo, tama? Wala kang hiya na ito yung bahay ko kasi kaibigan kita eh. Tingnan mo, pag manliligaw ang pumasok sa'yo, bibisita ako, pambira, kandara pa maglinis eh, no? Ay, hindi nyo alam yon. Ako lang talaga nakakaalam nun. Okay. Grabe. Oo, itong mga babaeng to, pagtropa, walang pakialam yan. Pasok sa bahay ko. Pero pag may nagsabi na dyan, pwede ba ako pumunta sa bahay niya? Pwede. Grabe, sipag niya. Oo. Yung nanay, yung anak niya, pinagpipray niya. Lord, ano ba itong anak ko? Ang tagal na itong Christian. Nilayans niya na. Grabing katamaran, napakatamad. Lord, nirebuke na. Ano pa bang matinding prayer? Hindi, yung prayer, yung nilayans na, diniliverance na, tiniri ka na ng kandila. Grabe. Tiniri ka ng kandila. Hindi nagbabago. Grabe, oh. Tapos isang araw, anong dapat gawin? Isang araw, pagising ng nanay niya, nagulat siya. Hala, yung anak ko na born again. Bakit? Ang aga pa lang naglilinis. Naglinis ng CR, naglinis ng bahay, nagugas ng plato. Dati walang sinabi kundi, wait lang. Wait lang. Panay wait ang alam no? Sabi niya, anak, salamat kay Lord. Dininig niya na yung panalangin ko. Ang galing ni Lord sa buhay mo. Ang galing ni Lord. Ano nangyari, anak? Ma, dadalaw si Christian. Yeah! Pambira. Hallelujah. Ikaw ba yun? Hallelujah. Grabe. Mga nanay, ha? Tingnan nyo pag naglilinis na yung mga anak nyo, ha? Oo. Okay. Hallelujah. Answered prayer ba yan o meron ng ano yan? Parang Ate Elsie, napapatingin ka sa anak mo. Parang, okay. Hallelujah. Nanay, dapat talaga,
Dapat talaga. Dapat talaga. Okay, next verse. Church. Okay. Hindi, meron pa isang verse. Connection. Number 3. Nasaan na tayo? Pintuan, tagiliran, nasa na? Nasa likod. Lagyan natin ang likuran. Pastor, bakit bintana lang? Yan. If you build a spiritual house, huwag mong lalagyan ng pintuan sa likod. Why? Ang sabi ng matatandang pastor, maraming pumupunta sa church, lumalabas sa likod. Ibig sabihin, nakakarating ng church, hindi na bumabalik. Kaya pag narinig yung preaching ng matatandang pastor, close the back door of your church. Dapat pag may first-timer na pumasok sa church, hindi siya pwedeng lumabas sa likod. Dapat pag pumasok siya, mananatili siya hanggang habang buhay sa church mo. Okay. Ano ang pampasara ng back door? It's prayer. Gusto mo ng blessing, gusto niyo ng blessing, manatili sa bahay ninyo? Dapat binabantayan mo yung likuran ng bahay mo ng panalangin. Amen. Wag kayong gagalaw pag walang prayer. Ang Kristiyanong mayabang, hindi marunong manalangin. Mayabang yan. Kapag ikaw ay prayerless Christian, mayabang ka. Masyado bang madiin? Sopla lang. Kapag ikaw o tayo ay Kristiyanong hindi marunong manalangin, mayabang tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Sige na, tingnan mo yung katabi mo. Okay, sabi ko tingnan mo lang. Okay. Hallelujah. Ano tawag dyan? Testing number 1. Tingin ka sa katabi mo. Sige na, huwag naman kayong... Tanungin mo siya. Nag-pray ka ba kaninang umaga? O kumain ka lang? Hallelujah. Dapat pagising mo sa umaga, pagdilat ng mata mo, wow, thank you, Lord. Ganun ka agad, pasalamat ka agad, wow, thank you, Lord. Yung iba, pagdilat ng mata, ganito ka agad Hinahanap ka agad yung cellphone yung cellphone. Hallelujah. Hallelujah. It's prayer. Hallelujah. Kaya hinahanap yung cellphone. Doon daw nakalista yung prayer. Oh, grabe, galing. Hallelujah. Sana all, yung cellphone Galaxy, ano yan? Samsung, ano yan? Oh, grabe. Hallelujah. Prayer. Mga kapatid, be serious muna Yung Holy Spirit kanina, di ba may covenant sa ibabaw? So, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Tama? So, ang Holy Spirit dapat nakakonekta sa prayer mo. Why? Verse. Basa. Okay. Mga kapatid, sa mga baguhang nandito o sa matagal na, ang Kingdom Generation Church ay Pentecostal Church. Ang ibig po sabihin ng Pentecostal, hindi yung Pentecostal oneness Iba yung Pentecostal oneness. Yung naghihingi ng limo sa palengke, sa kalsada, sa bus, o yung oneness na tinatawag nila. O magkakatulad sila, oneness, kung tawagin. Bakit oneness? Si Jesus, siya daw yung Father, tsaka siya yung Holy Spirit. Okay, ang tawag doon oneness. Tayo po naniniwala sa isang Diyos sa 3 persona. Hindi iisang Diyos, isa lang siya. Si Jesus yung God,
Father, si Jesus din yung Holy Spirit. Hindi po ganun. Merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya kung ako po ang tatanungin nyo, o mga kapatid, makinig kayo mabuti ha, hindi po tama ang banggitin yung salitang 3 in 1. Okay? Si Jesus po hindi kape. Hindi po kape si Lord, ha? 3 in 1. Hindi po siya ganun. Dapat ang tamang term, 3 but 1. Tatlong Diyos pero isa. O tatlong persona, isang Diyos. Ang hirap tanggapin, no? Tatlo ang Diyos, hindi po. Tatlo sa salita. Bakit? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But they are one. Okay? Pero si Jesus, hindi po siya yung Father. Si Jesus, hindi po siya yung Holy Spirit. Okay? Hindi katulad ng oneness. Si Jesus yung Father, si Jesus din yung Holy Spirit. Nagets niyo po? Okay. So, tayo po ay Pentecostal Church. Ano ang Pentecostal Church? Ang Pentecostal Church po ay naniniwala sa baptism of the Holy Spirit and infilling or empowerment of the Holy Spirit. Ang Pentecostal Church ay kaiba sa Evangelical Church. Ha? May Evangelical Church. Opo, ang Evangelical Church ay ganito. Ang Unida, ang Baptist, ang Methodist, ang UCCP yata, UCCP, they are Evangelical Church. Ano yun? Sila ay naniniwala sa Holy Spirit, pero hindi sila naniniwala sa baptism. Why? Kasi tayo naniniwala sa baptism. Once na baptize ka, ang isang evidence, hindi lahat ng pagkakataon ha, ang isang evidence ay speak in tongues. Okay? Ang speak in tongues, yung parang ganito ha, hindi po siya minimemorize ha, take note po. Siya po ay pinapractice. Depende yun sa pagkilos sa'yo ng Lord. Yung naririnig nyo na, uy, bakit ganun yung church na yun? Para silang sira. Hindi po yung sira. Why? In His Spirit, He speaks mysteries. Okay? Number 1. O, Tagalogin ko. Kung ako ay nananalangin sa ibang wika, baka sabihin nyo, dila ah. Okay, ibang wika yan. Para ang hirap, no? Kung ako'y nananalangin sa dila. Saan ka nananalangin? Sa ilong? Hindi, mali. Okay. Okay, sorry. If I pray in a tongue, kung ako ay nagsasalita sa ibang wika, ang aking espiritu ang nananalangin. But my mind is unfruitful. Okay, ganito siya. Lord, dinadalangin ko po sa iyo si RJ, Lord God. Tulungan mo siya sa kanyang pananampalataya. Father, I speak blessing to him. So I pray with my mind. I pray with my physical. Ang mind ko, fruitful. Bakit? In the physical. I pray. And once na kinumbik ako ng Lord, ang Holy Spirit ay pinupuspos ako habang pinagpe-pray ko siya. Lord, I pray for RJ. Oh, hallelujah. Shikara bababasa. And then you pronounce blessing through the Spirit. Ano sabi dyan? My spirit prays. Mga kapatid, ito tanong ko sa inyo, lalong-lalo na sa matatagal na dito. Kailan pa huling nag-pray ang spirit ninyo? O baka panay physical na lang kayo? When was the last time you speak in tongues? Sa mga baguhan, pinapractice po siya. Pinapractice siya, huwag kang mahiya. Pag nagpe-pray kang ganun. Minsan nakakatawa kasi ganun din kami nung araw eh. Uy, ano kaya yung pinagsasasabi nila? Okay, ganun. Hindi rin namin alam yun. Hanggang sa isang araw, na-experience ko siya. Yung baptism ng Holy Spirit, naranasan ko yung mag-speak in tongues. So, napapractice ko siya. Okay, benefits. Tingnan niyo po ito ha. Ang dami ko na na-experience, ang dami ko na nakita, although maraming arguments, ang dami ko na po na-experience. Meron pa po ako isang nabasang libro. Yung isang pastor habang nagpipreach siya, and then suddenly, yung pagkilos ng Espiritu Santo napasa kanya, habang nagpipreach siya, nag-intang siya. Talaga nag-intang siya. Grabe. Ganun. So, natahimik lahat yung tao. Kasi during preaching eh. Okay? Tapos pagkatapos nun, nasabi ng pastor, in Jesus' name, amen. Tapos balik na siya sa English ulit, ganun. So nung matapos yung church, may lumapit sa kanya, Pastor, saan ka po nag-aral ng Latin? Sabi niya,
hindi ho ako marunong mag-Latin at hindi ako nag-aaral ng Latin. Hindi po. Very fluent ka sa Latin at yung Latin mo, yung original, hindi yung new, yung ano. Siyempre, yung nagbabago ng konti yan, nagkakaroon ng variation. Sabi niya, matindi po yung Latin ninyo. Sabi niya, ako po ay nag-aaral sa seminary ng Latin. Sabi niya, hindi pa po ako nakapag-aral. Promise, hindi po ako nag-aral ng Latin. Pero sa totoo lang po, ang galing ng declaration nyo. The Word of God, the praise of God, dinideclare nyo ang kabutihan ng Diyos through your word. Kita nyo yun, ha? Na-experience nyo? Yung isang famous na missionary, nag-mission sa China, nung pinakita sa kanya nung pinakita ni Lord sa kanya China, iniiyakan niya ang China, lumuluhod siya para sa China, at may mga times, nagtatravel siya. Pag travel, yung traveling naman yung iyak ka lang na iyak. Walang words, iyak ka lang na iyak. Oh, talagang yung agony ng spirit. Tapos minsan nag-iintang siya. Alam niyo po, isang araw, binless siya ni Lord. Sabi ng Lord sa kanya, anak, pupunta ka ng China, magmi-mission kayo sa China. So, nagtawag siya ng mga kaibigan, anong gagawin natin? Wala tayong kakilala sa China. Ang number 1 dapat natin makita, interpreter. Sabi ng Lord sa kanya, hindi. Basta pumunta kayo ng China, magbi-mission kayo sa China. Alam niyo po, sabi dun sa book, pagbaba nila sa airport, pagtungtong ng paa niya, dun sa sahig ng airport. Yung sa, terminal. Grabe, umiyak yung pastor, lumuhod siya, tapos tumayo siya, umiyak siya in the spirit, tapos nag-prophesy siya in tongues. Grabe, lahat nung nakakarinig sa kanyang Chinese, nagluhuran, nagiiyakan. Sabi niya, hallelujah, napakaganda ng gawa ng Panginoon. Tapos alam niyo, pagkatapos, merong isang Chinese doon na marunong mag-English, sabi niya, if you are a pastor, thank you very much. First time ko nakarinig ng gospel, na naintindihan ko ang gospel. Sabi niya, anong gospel? Hindi naman ako nag-preach eh. No. Very fluent po kayo ng speak ng Chinese. Kaya kami nakaluhod kasi first time ko nakarinig ng gospel na pinreach nyo. Gospel, mabuting balita ni Jesus. Kita niyo yun? So, tanong, kung matagal ka ng Christian, mga kapatid, kailan mo pa ulit ito na-experience? When does your spirit praise? Kita nyo, pag laging physical na lang, pag nanalangin ka sa physical, ang laging mo na lang napapanalangin, yung naaabot ng isip mo. Yun lang. But when the Holy Spirit prays, the Holy Spirit can pray the future. Hello? Amen? Hallelujah. So, ano natin to? Kaya nga yung prayer, tsaka yung Holy Spirit, hindi siya magkahiwalay. Magkasama siya. Prayer is the back door of the church. Hindi dapat pintuan yung panalangin na nakabantay sa iglesia. Lalong-lalo na ngayon, mga kapatid, mula pa noong October, November, December, sinasabi na sa inyo, meron tayong one soul, one soul, one soul. Pray for them, pray for them. Makapagdala ka ng isang kaluluwa sa Panginoon. Pakaluluwa. Wait. Pengin makahinging papel. Pilasin mo. Yung malaki-laki. Sino na po nakabasa ng Parable of the Talents? Yung pag may 5 ka, bibigyan ka ng 5 ni Lord. Yung 2, binigyan ng 2. Yung isa, ibinaon. Tama? Okay. Pag binasa nyo yun sa English, ang nakalagay dyan ay multiplication. Hello? Pero sa original word niya, ang tawag doon ay folds. Naririnig nyo na yung 10 folds? 5 folds? Hello? Naintindihan niyo ako? Folds. Kasi dati, ang Greek yata ang naka-invento ng multiplication. 1 times 2, 2, 2 times 2, 4, 4 times 8. Pero sa Bible, sa Hebrew, hindi nila ginagamit ang multiplication. Ang tawag nila doon, fold. Example, 1 times 2. 1. Balik nga yun sa grade 1. Okay. 1 times 2. 2. 1 fold. Ibig sabihin, 1 fold is typewriting. 1 fold is 2. Okay? 2 times 2. Sa Hebrew, 2 folds.
Same. 4. Okay. 3 times 2. 6. Sa Hebrew, 1, 2, 3. Tama? Tama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang multiplication nila is fold. Ibig sabihin, pag sinabing 100-fold, mas marami pa sa 100% ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Ang bilang mo 100, kasi 100, multiply mo eh. 10 times 10. Yung 100% mo, nag-times ka ng 10%. So, ini-expect mo, 10%. And sabi sa Bible, 100 folds. Ang ibig sabihin niya sa Hebrew, hindi 100 times. Higit pa sa 100% ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Hello? Hallelujah. So, ganito yung ginagawa ng Lord sa atin. Hindi mo naiintindihan yung panalangin mo, ito yung ginagawa ng Diyos, at ito maganda. For one who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Gusto mo makausap ang Diyos? Speak in tongues. Practice mo ulit. Pastor, hindi ko siya alam. Church, ito maganda. Ang gifts of the Spirit ay nahihingi kay Lord. Kaya nga siya tinawag na gift eh. Okay? Kaloob. Amen? Minsan, hindi ka pinagkakalooban kasi hindi mo dinidesire. Hello? O, di ba mga magulang natin, pag gift, kahit anong gift, basta gift. Pero may mga time, tinatanong ka, anak, anong gusto mo? Hello? O, pag tinanong ka ng Lord ng ganun, sabihin mo yung gusto mo. Huwag mo sabihin kay Lord, ay, nahiya ako eh. Nahiya ka pa. Joke lang, joke lang. Hallelujah. Amen? Okay. May naintindihan kayo? Okay. Huling haligi. Ayan. Yung huling haligi sa kabila, dapat the Word of God. Oh, yeah. Very close eh, no? Mga kapatid, kaninang umaga, papunta kami church, nagda-drive ako. Kung meron kayong radyo, meron nag-iisang radio station na Christian station, as in Christian yun talaga legit. Okay? Matanda pa sa inyo, matanda pa sa akin. Okay, ang pangalan niya ay DCAS. Okay, siya ay 702 sa istasyon. Okay, pag binuksan mo yung radyo mo, 702. Nag-iisa lang po yun sa AM station. Meron sa FM, kaso, halo. Kunyari, itong oras na to Christian. Susunod na oras, hindi na Christian. Susunod na oras, mukhang Christian. Okay, yung mga ganong istasyon. Okay, pero yung 702 sa AM, nag-iisa lang po yun. Original po yun. Okay? So, habang nagda-drive, pag wala akong cellphone, hindi ako maka-Spotify para Christian music, doon ko binubuksan sa AM. Grabe, kanina, hindi worship, preaching. Alam niyo kung ano tinuturo kanina? The Word of God. Sabi ko, wow, ang galing. Eksaktong-eksakto, the Word of God. So, hindi ito galing dito galing muna doon sa radyo. Pwede po bang buksan niyo yung Bible niyo sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 and 16. Ito po yung galing kanina, confirmation. Okay? 2 Timothy, pangalawang Timoteo, chapter 3, 12-20. Okay. Okay, nandyan na kayo? O, sabay-sabay natin basahin O, ako lang yung maingay. Basahin niyo sa mata kong English yan. Sabi po dito, mula pa sa pagkabata ay alam mo nang ang banal na kasulatan ay magtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan,
sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat ananda sa lahat ng mabuting gawain. Ano sabi dyan sa 16? Basahin niyo yung 16. All Scripture is diretso. Yes. All Scripture is given by inspiration of God. Lahat ng kasulatan ay sinamahan ng Diyos. Okay, brief ano lang. May oras pa ako. Brief summary. Church, ang Bible sa Latin word ay Biblos. Ang ibig sabihin ng Biblos ay pinagsama-samang aklat. Ito po ay originally 66 books. Kung nung unang panahon, siya ay nakasulat sa scroll. So, hindi pwedeng pagsama-sama yung 66. Napakarami nun. Okay? So, yung 66 scrolls, pinagsama siya sa isang book, naging Biblos siya. Okay. Ang tawag po sa kanya sa Latin ay Old Canon at New Canon. Sa panahon natin, Old Testament, New Testament. Pero mas maganda yung canon. Ano yung canon? Canon means ruler, panukat. Lumang panukat, bagong panukat. Panukat. Anong sabi sa Bible? Isang araw, susukatin tayo. Isang araw, titimbangin tayo. At kapag ikaw ay kulang, malalaglag ka dun sa sukatan. Buti na lang, merong new canon. Why? Kasi alam kong hindi ako malalaglag. Bakit? Kasi ang sukatan ko, si Jesucristo. Hindi yun sa ginagawa ko. Hello? Okay, that's salvation. So yung 66 books, pinagsama-sama. Alam nyo kung ilang taon sinulat ito? 66 books. 1,400 years. So paano umeksakto yung sulat ni Moises sa sulat ni Pablo? Ang pagitan niya, 1,000 mahigit na taon. Kung ito ay gawa lang ng tao, ang hirap mo. Biro mo, yung istorya ng araw is the same story ngayon. Why? Bakit? Kasi kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos. It's the Word of God. Kaya nga ano yung sabi sa first verse natin kanina? Tanggapin mo ng may pananampalataya ang naririnig mong salita ng Diyos. Hello? Hello? Hallelujah. Dapat isa lang ang Bible natin. Hindi, ang Facebook ay hindi Bible. Eh bakit doon ka naghihingi ng confirmation? Ano makita ko ngayon sasabihin sa Facebook, yun na yung confirm. Grabe, hindi yung ganoon. Hello? Hindi confirmation ng Instagram, hindi confirmation ng Twitter, ha? Wag, pahabol. Wag tayong masanay na, yes, nakaka-bless manood ng preaching. Amen? Hello? Nakaka-bless manood ng preaching sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Tama? Mga kapatid, wag kang masanay dun. Dapat mas masanay kang magbasa dito. Hello? Amen? Inspiration, why? Rema, pure Rema. Ano yung sinasabi sa akin ni Lord? Okay. Amen? Hallelujah. Verse. Okay. What is the Word of God? Hear and obey. Church. Declaration to, ha? Church. Hear and obey. Ang Word of God ay isinulat hindi para hingan tayo ng opinion. The Word of God is final. Our opinion doesn't matter. Okay? Hindi sinulat ang Biblia para lagyan mo ng argumento. Ang Biblia is final sa buhay natin. Kung ano ang isinulat sa Biblia, yun na.
Pag sinabi ng Bible, wag. Ulitin ko. Pag sinabi ng Bible, wag. Pag sinabi ng Bible, yes. Yes. Walang arguments dun. Eh yung iba, pag sinulat ng Bible, Lord, ang tagal na kasi ng Bible, iba na yung panahon namin. Dapat ganito na kami ngayon. Kasi modern na kami. Mga techie na kami ngayon eh. Yung kaya ko ng, habang nagpipreach si pastor, kaya ko mag-Facebook, tsaka mag-Messenger, mag-Instagram. Kasi techie na ako ngayon. Multitasking na ako. Anong multitasking? Ang taong nagtatagumpay, yun nakapokus. Hallelujah. Naalala ko yung kwento nung dalawang mama nag-away. Sabi nung mama, tingnan mo yung buwan, dilaw. Nagalit yung isa, sinungaling ka, pula yung buwan eh. Yung pala, blind, color blind. Yung isa color blind din. Ang tingin niya sa buwan, yellow. Yung isa red, nag-aaway sila. Hindi yellow, hindi red, magsusuntukan na eh. Buti na lang meron dumaan na mama. Sabi niya, mama, tingnan niyo nga yung buwan. Anong kulay ba? Sabi nito dilaw. Sabi niya pula. Sabi nung mama, di tumingin yung mama. Sabi niya, alin dyan sa dalawang yan? Duling pala, pambihira. Hallelujah. Kayo naman, masyado naman okay, hallelujah. Very good. Focus. Focus lang, focus. Anong year ka na, ate? Grade 9? Aral ka muna. Maganda ka, saka na yung boyfriend, ha? Amen. Oo. Ikaw, sir, ilang taong ka na? 18? Nag-aaral ka pa? Aral ka muna, saka na yung girlfriend. Focus. Ha? Amen. Focus. Focus lang muna. Hallelujah. Pag nakatapos ka sa pag-aaral, ewan ko lang kung magkandara pa sila sa'yo. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Jubilin, mag-boyfriend ka na. Si Chaya, ang dami rito. Itong dalawang magandang to, oh. Hallelujah. Si Sophie? Ba't tinuturo niyo si Sophie? Grabe. Hallelujah. Yung tapos na sa pag-aaral, mag-boyfriend na kayo. Hallelujah. Ay, mga dalagang handa na. Si nanay? Uy, maawa naman kayo sa nanay ko. Hayaan niyo na yan sa buhay niya, masaya na yan. Sige, pwede raw, nay. Basta foreigner, ha? Huwag mo kami kakalimutan, ha? Hindi, joke lang, joke. Joke. Tayo muna, nasa na tayo? Ang gulo nyo eh. Okay? Focus. Amen? Focus. Focus. Itong mga dalagan to, itong mga graduate na, nagtatrabaho. Focus kayo. Lord, ready na po ako, bigyan mo na ako. Yeah, yung ganun prayer. Oo. Hallelujah. No, bigyan mo ako ng partner. Lord, pag binigyan mo, dapat focus ang prayer. Lord, pag binigyan mo ako ng boyfriend, yung number 1, disciple. Dapat disciple. Amen. Hallelujah. Yung Lord, basta mas mahal ka kaysa sa akin. Yun, mga ganung prayer. Hallelujah. Ano? Pwede yun. Maganda yun. Oo, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hear the word of God. Walang debate, walang arguments, walang opinion dyan. Hear and obey. Hear and obey. Grabe, alam nyo, nakakatuwa ang argument sa Bible. Ako po ay mapalabas ang pastor, nakakwento ko sa inyo yan. Pag nagbabasa ako ng mga books, minsan natatawa ka sa books. Pag yung mga scholar sila sa Bible, pero hindi mo maintindihan kung may Holy Spirit. Ang dinedebate mismo nila, true story to ha, nasa libro to.
Yung mga Israelites daw, kaya daw nalunod dun sa Red Sea, kasi yung tubig daw, kaya sila nakatawid hanggang tuhod lang. Kaya sila nakatawid. Ano to ha? Book ito ha? Sinulat ng graduate ng Bible School. Kaya sila nakatawid sa Promised Land. Dumaan sila sa Red Sea. Yung Red Sea ay hanggang tuhod lang ang tubig. Grabe, no? Itong tanong, hanggang tuhod lang ang tubig? Paano nalunod yung mga kabayo ni Paraon? Tama? Alam nga naman, naghihigaan yun, tsaka nagpakalunod. Hallelujah. Sabi ni Jesus kay Pedro, Lord, sinisingil tayo ng buwis. Sabi ni Jesus kay Peter, pumunta ka dun sa pool. Manghuli ka ng isda. Yung mahuli mo isda, merong coin sa bibig. Bibigyan ka, bayad mo sa kanila. Sabi ng mga Bible scholars, sabi niya, hindi miracle yun. Kasi yung lugar na yun, wishing well. Yung mga taong nagwiwish, nagbabato ng coins doon, kaya yung mga isda, merong coins sa bibig. Pambira, no? Grabe, no? Ha? Imposible ba kay Lord yun? Naalala niyo si Peter ng isda? Sino ba may-ari ng dagat? Si Lord. Kaya sabi ni Jesus kay Peter, bagsak mo sa kanan. Habang binabagsak niya yung net niya, ano sabi ni Jesus? Calling all fish. Calling all fish. Punta kayo sa boat ni Peter. Grabe, ano sabi sa Bible? Pag bato ng net, halos masira yung net nila. Lahat ng isda nasa kanila. Bakit nasa kanila lang? Bakit sa iba wala? Amen? Kung ano marinig mo sa salita ng Diyos, sundin mo. Hindi i-argue mo. Pag sinabi sa'yo ni Lord, anak, gusto mo i-bless? Yes, Lord, gusto mo i-bless ako, Panginoon. I-bless mo ako. Lahat ng laman ng pitaka mo, ibigay mo sa akin. Ay, Lord, i-bless mo na lang ako. Huwag mo na lang itong hingin. Hello? Kita niyo kung gaano katalino ang Panginoon? Kaya nga sabi ko sa inyo kunyari si RJ nag-tithes ng 1 million, magkano 1 million? 10%? 100,000. Ikaw meron kang 1,000, magkano ang tithes? 100 pesos. Magkaiba ba yun? Sa tao, magkaiba yun. 100,000, 100 pesos. Pero sa Diyos hindi. Bakit? Ang tawag niya yun, 10%. Ang tawag niya rito, 10%. Kaya hindi unfair si Lord. Ang hinihingi lang ni Lord sa atin, 10%. Wala siyang sinabing 20%. Walang 30%. Wala rin sinabing magbigay ka ng 100,000 at wala rin 100 pesos. Hello? Kaya lang ina-argue natin si Lord Lord, paano ko mabibigay ang tithes ko? Magbabayad ako ng Meralco. Magbabayad ako ng tubig. Tapos mamaya-maya nandiyan na si Judith, pati si Bill. Judith ba? Alam yun? Oh, si Judith. Oh. Tapos si Aling Rosa nandiyan pa. Magpuputol na. Okay. Hallelujah. Oh. Kaya dapat malakas kayo kay Lord. Bakit? Pagdating sa bahay ni Pastor, papatayin niya yung megapone. Hindi mo na kayo puputulan. Pastor, ano yun? Putulan na po ngayon. Magbayad muna kayo bago ako bumalik. Oh, sige, salamat. Grabe, no? Umangal yung kapitbahay namin. Pastor, na-ampere ka. Bakit? Bakit kami, isang buwan pa lang pinutulan na ikaw Hindi ka pinuputulan. Oo. Dapat pati yung metro ng, pati yung metro ng tubig mo, ilehans mo by the blood of Jesus. O, kita nyo, ayaw nyo mag-agree. Amen. Hallelujah. Oh, alam nyo, pagpunta nyo sa bahay namin, lahat ng bill ng Meralco tubig naka-poster lahat doon sa rep. Nilelehans palagi yun, Lord. Bayaran na ng bill namin, bayaran to Lord. Amen. Hallelujah. Exercise your faith. Exercise your faith. Hallelujah. Oh, kita nyo, dumarating yung pagkakataon na, i-disconnect ka na nga I-disconnect ka na, kakatok sa bahay nyo, sir. Disconnection na po, ano pong gagawin namin?
Ano bang gagawin nyo? Puputulan na po kayo. Ano pong gagawin ko? Ano bang dapat kong gawin? Magbabayad kayo ngayon. O sige, magbayad ako ngayon. O sige po, babalik ako, hindi muna kita puputulan. Babalikan kita, ha? Grabe, no? Yung favor ni Lord, ano? Hello? Amen? It's all about faith. Trust. Trust mo kay Lord. Why? Hear and obey. O, church. Ayan. 2 minutes. Last verse. Okay, basa. Ano? Sige, basa. Believe. Believe. Church, pakinggan nyo to, ha? Ako po ay very honest sa inyo. Si Pastor Bob ay lumaki kami sa church na bawal magturo patungkol sa pastor. Kasi tatawagin kang self-serving. Kunyari, nagtuturo kami, tulungan nyo kami, ganun-ganun. Ang sabi nila, magiging self-serving ka raw. Hindi rin kami lumaki sa church na nagtuturo ng pera. Kasi yung church daw mukhang pera. So lumaki kami sa ganun. Yun pala, ang laking mali namin. Mali pala siya. Mali pala siya. Bakit? Mga kapatid, tatanungin ko kayo. O, tingin kayo sa akin, may mali ba rito? O, bakit mali siyang ituro? Nag-preach ako tungkol sa grace. Ang ganda ng preaching ko sa grace. May tumayo, ang pangalan niya, Grace. Lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, ang tindi. First time ko narinig yun, saan mo siya kinuha? Sabi ko, galing kay Lord. Alam niyo po, nagbukas ng pitaka sa harap ko. Binigyan ako ng pera. Sabi niya, grabe na bless ako doon. Ang title ng preaching ay Grace. Ang pangalan niya, Grace. Grabe, binigyan ako ng pera. Inabutan ako ng pera harap. Sabi niya, grabe, ang tindi ng ano, saan mo kinuha siya? Sabi ko, galing kay Lord yun. Grabe, bless na bless sa akin. May lumapit sa akin isang pastor. Sabi niya, Pastor Bob, huwag ka magturo ng ganun. Bakit? Baka ma-misinterpret ng tao. Alam niyo, sabi ko sa kanya, hindi ako nagpipreach para ma-misinterpret ng tao. Nagpipreach ako kasi yun ang sabi ng Bible. Kung ayaw mong tanggapin, huwag mong tanggapin. Hello? Tayo muna. Kung hindi kayo tuturuan ng tungkol sa pera, sino magtuturo sa inyo ng pera? YouTube? O yung G12 Septic? Narinig nyo na yun? O yung mga, gusto nyo yung mga friends nyo sa Facebook? Yung mga pastor na yan, mukhang pera, nagtuturo, ganito. Huwag kayong makikinig doon. Kilala nyo pastor nyo. Amen? Hallelujah. Ako yung pastor nyo, kaya kong sabihin sa inyo, mga kapatid, wala akong pera, bless nyo ako. Wala nag-amen. Hallelujah. Hallelujah. Buti na lang may pera ako. Hallelujah. Why? Sino ba kayo? Sino ba ako sa inyo? Amen? Hallelujah. Church, sorry. Believe. Nabasa nyo? Believe in the Lord your God. Anong sabi? Believe. Nakita nyo? Meron ang papabasa sa inyo, ha? Believe and bakit hindi ginamit kay Lord yung believe and remain steadfast in the Lord? Bakit yung believe and remain steadfast ginamit dun sa prophet? Bakit dun sa pastor? Bakit dun sa man of God? Alam niyo bakit? Paano mo masasabing naniniwala ka sa Diyos na hindi nakikita, tapos ayaw mo maniwala dun sa taong nakikita mo? Hello? Naniniwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Yung sa pastor mo na araw-araw mo nakikita, nakakasama mo, pinagpe-pray ka araw-araw, tapos hindi ka naniniwala. Hello? Kaya sabi niya, kay Lord, believe.
Sabi niya dito, believe and remain steadfast to your prophets. Sino yung prophets? Yung mga taong nagsasalita sa iyo patungkol sa kaharian ng Diyos. Ang prophets po ay hindi lang pastor. Your cell leader is your prophet. Ay, ayoko maniwala doon sa cell leader ko, kay pastor na lang. Ha? Hindi po. Pinagpe-pray kayo niyan. Nagpe-pray ngang yumaman yan para mapa-Starbucks lang kayo eh. Amen. Amen. Oo. Oo. Alam, uy, si pastor ng libre, di ba? Ang sarap, no? Uy, si pastor ng libre. Yung mga primary church, pinagpe-pray niya, dadali niya raw sa Baguio, tapos dadaan sila ng Pampanga, tapos maglalala coffee sila. Grabe. Uy, hallelujah. Alam niyo yung lala? I-search niyo sa Google. Ay, grabe. The biggest coffee shop in the Philippines. Lala. Ha? Lala. Sasama ka ron. Okay. Hallelujah. Sasama ka ron. Baka ikaw pa nga magpakapi sa amin eh. Amen. Hallelujah. Amen? Ano sabi niya? If you believe in God, you will be established. Oh, Tagalogin ko. Pag naniwala ka sa Diyos, may establish ka, magiging firm ka, hindi ka tutumba. Amen? Pero pag naniwala ka doon sa prophet mo, hello? You will prosper. Grabe si Lord, no? Ang tindi ng Panginoon, no? Kaya nga, mga kapatid, tingnan mo, imaginein mo kung ang bahay mo ganito. Ang pundasyon, pananampalataya. Ang poste, pananampalataya. Servanthood, obedience and honor. God's presence and worship. Tapos pundasyon mo si Jesus. Tapos yung biga mo, covenant pa. Tapos lalagyan ka sa ibabaw ng church. Ang pinakabubong mo. Hallelujah. I love the family of God. Amen. I love my church. I love the church of Jesus Christ. Mahal ko kayong lahat. Hallelujah. Salamat sa isang nag-amen. Church, sa mga nanonood po sa online, kami po ay magko-communion. Kung meron po kayong communion sa bahay, pwede po kayong kung may bread po kayo dyan at may wine or juice, pwede po kayong mag-communion, sumaba kayo sa prayer. Kaya lang po, magkakaroon kami ng groupings. Okay, church, mag-group tayo by, ang dami natin, by threes lang, by threes. Sige na po, groupings by threes, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Okay, group by threes tayo. Okay, tapos na po ako mag-preach. Tapos po, bibigyan po kayo ng communion. Sige na po, tayo po tayo. Tsaka ako magpe-pray. Find a partner, bilog po kayo. Sige, guluhin niyo yung mga silya. Okay? Guluhin niyo yung mga silya. Sige po. Ayan, tatlo. Yung mga nasa likod, sama po kayo. Yung mga nasa labas, sama po kayo. Apo, bibigyan na po. Ay, hindi. Huwag kayong tumayo. Upo lang kayo. Upo. Upo lang. Tatlo lang po. 3 lang. 3. Okay, 3. Okay. Paano ang 3? 1, 2, 3. Okay. Harap kayo. Ate, hanap ka ng partner mo. Dali. Uy, pwede bang Uy, maghiwalay-walay naman kayo. Magkakamukha na kayo eh. Ito, sama kayo dun. Ay, mga Binluan sisters. Divide. Oreta sisters. Divide kayo. Sige na. Okay. Mix kayo dun kila Sophie. Cell leaders, patulong, dali. Ayan, mix. 3. Tapos kuha kayo ng communion. Sama, 3. Mamaya pa yan, magpe-pray pa eh. Dali na. Ang ganda ng input mo nga kanina. Sa dulo, no? Music na lang. Okay. Sa mga nasa online po, I speak blessings to you. May the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the fellowship and the communion of the Holy Spirit be upon you all.
Salamat po. God bless po. Okay? You pray for your communion and talagang lapit po kayo sa Panginoon. Kung meron po kayong katanungan o meron kayong gustong iingi ng prayer po, just comment po para masundan po namin kayo. Thank you po. God bless.